Makabansa, Grade 1. Quarter 1, Week 7, Day 1 to 2. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay karapatan at tungkulin na magkaroon ng sapat na pagkain at malusog at aktibong katawan, at karapatang mabigyan ng pagkakataong makapaglaro at makapaglibang. Matatag curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang makabansa ang karapatan at tungkulin na magkaroon ng sapat na pagkain at malusog at aktibong katawan, at karapatang mabigyan ng pagkakataong makapaglaro at makapaglibang. Day 1. Karapatan at tungkulin na magkaroon ng sapat na pagkain at malusog at aktibong katawan. Mga layunin ng aralin. Natatalakay ang karapatan na magkaroon ng sapat na pagkain at malusog at aktibong katawan. At naiisa-isa ang mga tungkulin upang magkaroon ng malusog at aktibong katawan. Noong nakaraang linggo ay tinalakay natin ang mga karapatan ng bawat bata. Gayun din ang kanilang tungkulin sa tahanan, pamilya at kinabibilangang komunidad. Ano-ano nga ba ang mga karapatan ng bawat bata? Basahin natin ang mga karapatan ng bawat bata. Una, karapatang maisilang at magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. Pangalawa, karapatang magkaroon ng tahanan at pamilyang mag-aaruga. At karapatang manirahan sa payapa at tahimik na lugar. Sa bawat karapatan ay may tungkulin din ang bawat bata, gaya ng mga tungkulin sa pagkakaroon ng pangalan at nasyonalidad, mga tungkulin sa tahanan at pamilya, at mga tungkulin sa kinabibilangang komunidad. Basahin ang mga salitang may kaugnayan sa ating paksa at ang kahulugan ng mga ito. Sapat na pagkain. Ang kahulugan nito ay tama o angkop na supply ng mga pagkain na naglalaman ng mga kinakailangang sustansya para sa kalusugan ng katawan. Malusog. Ang kahulugan nito ay magandang kalagayan o kondisyon ng kalusugan. Aktibong katawan. Ang kahulugan nito ay naglalarawan sa isang individual na regular na nagpapakilos at gumagalaw upang mapanatili ang kalusugan at kahusayan ng katawan. Ngayon ay suriin ninyo ang larawan. Sino-sino ang nasa larawan? Ang larawang ito ay larawan ng pamilya. Makikita si tatay, nanay, at ang tatlong magkakapatid. Ano ang ginagawa ng pamilya sa larawan? Makikita natin sa larawan na ang pamilya ay nananalangin bago kumain. Ano ang mga pagkain na nakahain? Makikita natin na nakahain ang masusustansyang pagkain. Bakit kailangang kumain ng batang katulad mo? At sino kaya ang naghain ng mga pagkain sa larawan? Kailangang kumain ng bawat bata upang maging malusog ang kanilang pangangatawan. Maaring ang naghain ng pagkain sa larawang ito ay ang kanilang nanay. Ang bawat bata ay mayroong karapatang magkaroon ng sapat na pagkain, malusog at aktibong katawan. Ito ay ibinibigay ng mga magulang o tagapangalaga upang maging malusog ang katawan. Para sa gawaing ito, lagyan ng check ang mga larawan na nagpapakita ng karapatang magkaroon ng sapat na pagkain. Para sa unang larawan, batang umiinom ng gatas at pandesal. Ito ba'y nagpapakita ng karapatang magkaroon ng sapat na pagkain? Check o X.
Magaling! Ito ay check. Pangalawa, batang kumakain ng junk foods. Ito ba'y nagpapakita ng karapatang magkaroon ng sapat na pagkain? Check o X? Tama, ito ay X. Pangatlo, batang nangangayayat. Ito ba'y nagpapakita ng karapatang magkaroon ng sapat na pagkain? Check o X? Tama, ito ay X. Ibig sabihin, mali. Pang-apat, batang kumakain ng gulay at prutas. Ito ba'y nagpapakita ng karapatang magkaroon ng sapat na pagkain? Check o X? Tama, ito ay check. Panglima, batang kumakain ng inihain ng ina. Ito ba'y nagpapakita ng karapatang magkaroon ng sapat na pagkain? Check o X? Tama, ito ay check. Sa bawat karapatang tinatamasa ay may tungkuling dapat gampanan. Ngayon naman para sa gawaing ito, kulayan ang mga larawan na nagpapakita ng tungkulin mo sa pagpapanatili ng iyong malusog at aktibong pangangatawan. Unang larawan, ito ba'y nagpapakita ng isang tungkulin sa pagpapanatili ng malusog at aktibong katawan? May kulay o wala? Tama, ito ay may kulay, sapagkat ang bata sa larawan ay naglilinis ng kanyang katawan. Pangalawang larawan, nagpapakita ba ito ng tungkulin sa pagpapanatili ng malusog at aktibong katawan? May kulay o wala? Tama, ito ay may kulay, sapagkat ipinapakita sa larawan na ang bata ay kumakain ng masustansyang pagkain. Pangatlong larawan, nagpapakita ba ito ng tungkulin sa pagpapanatili ng malusog at aktibong katawan? May kulay o wala? Tama, ito ay walang kulay sapagkat ayaw niyang kumain. Sumunod na larawan, nagpapakita ba ito ng tungkulin sa pagpapanatili ng malusog at aktibong katawan? May kulay o wala? Tama, ito ay may kulay. Dahil ginagampanan ng bawat bata ang kanilang tungkulin sa mga gawaing bahay. At panghuling larawan, nagpapakita ba ito ng tungkulin sa pagpapanatili ng malusog at aktibong katawan? May kulay o wala? Tama, ito ay may kulay. Dahil ang bata sa larawan ay nag-eehersisyo. Upang mapanatiling malusog ang katawan, tungkulin nating kumain ng mga masusustansyang pagkain, katulad ng gulay at prutas, ang pagtulog sa tamang oras at hindi pagpupuyat, at ang pag-ehersisyo. Ngayon naman para sa gawaing ito, iguhit sapat lang ang check kung ang pangungusap ay tumutukoy sa tungkulin ng pagkakaroon ng sapat na pagkain, malusog, at aktibong katawan at X naman kung hindi. Una, kumain ng gulay at prutas araw-araw. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Pangalawa, magbaon ng junk food sa paaralan. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay X. Pangatlo, uminom ng soft drinks kaysa tubig. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay X. Pang-apat, mag-ehersisyo sa tahanan at paaralan. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Panglima, matulog sa tamang oras. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Day 2. Karapatang mabigyan ng pagkakataon na makapaglaro at makapaglibang. Mga layunin ng aralin.
na isasagawa ang pakikipaglaro at paglilibang na isa sa mga karapatan ng bata. At natutukoy ang mga tungkulin sa pakikipaglaro. Kahapon ay pinag-aralan natin ang tungkol sa karapatan ng bawat bata na magkaroon ng sapat na pagkain, malusog at aktibong katawan. Tinalakay rin natin ang mga tungkulin ng bawat bata sa kanilang sarili upang magkaroon ng malusog at aktibong katawan. Sa araw na ito ay tatalakayin naman natin ang mga karapatan ng bawat bata sa pakikipaglaro at paglilibang, gayon din ang mga tungkulin sa pakikipaglaro. Gawin ang gawaing ito. Ikonekta ang mga salitang nasa hanay A sa mga pahayag na tumutukoy sa hanay B. Para sa unang bilang, individualidad. Ano ang kahulugan nito? Ang kahulugan nito ay nasa letter B. Ito ay isang katayuan, kalidad, o katangian ng pagiging isang individual. Pangalawa, karapatan. Ano ang kahulugan nito? Tama, ang kahulugan nito ay nasa letter C. Mga pangangailangang dapat tinatamasa ng isang tao upang makapamuhay siya ng maayos. At pangatlo, tungkulin. Ang kahulugan nito ay nasa letter A. Mga pananagutan na dapat gawin ng isang tao katumbas ng mga karapatang kanyang tinatamasa. Ang paglalaro at paglilibang ay karapatan ng bawat bata upang siya ay maging masaya at magamit niya ang kanyang enerhiya. Ito rin ay isang paraan upang makipagkilala o makahanap ng mga bagong kaibigan. Tandaan na ang paggamit ng mga gadgets ay limitado at hindi sa lahat ng oras. Kasama na ang panonood ng telebisyon. Ito ay nakaaapekto sa kalusugan. Ang bawat bata ay may mga tungkulin rin sa pakikipaglaro upang maging masaya, maayos at makabuluhan ang kanilang paglalaro. Tungkulin niyang galangin ang kanyang kalaro. Huwag insultuhin, bulihin o saktan. Tungkulin rin niyang ingatan ang kanyang sarili sa paglalaro. Maglaro sa ligtas na lugar. Iwasang gumawa ng delikado o mapaminsalang kilos habang naglalaro. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!